Pag-usapan pa natin ang mga bagong uri ng tarantula na ito kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Tarantula, Pops. Tarantula. Okay. Paano rin nila na-discover ang mga tarantula na ito? Nagkataon lang ba sa ibang bakasyon o sinadya? Actually, Pops, itong expedition nila is sadyato. No? Pero ang original na target nila is ma-rediscover yung isa pang species ng tarantula, yung Orphanicus pelitus. Noong ano pa yon, 1892 siya, unang na-discover, and last na nakita. So yun yung gusto nilang balikan, and during nga doon sa kanilang expedition, nakita nga nila itong dalawang additional na bago na species ng tarantula, no, Pops J. So, nadagdagan yung kanilang research doon sa cave system, Pops J. Ivan, paano nila na sigurong bagong uri ang mga ito? Siyempre, Pops J, merong morphological analysis yan, no? And meron ding DNA barcoding para make sure na itong mga species na ito talagang first time lang na nakita. Listed o documented na, di ba? Tama ka dyan, Pops J. Marami silang researchers. No? So sila parang medyo nabaguhan sila. And yun nga, Pops J, yung isa dito is yung talagang pinakamaliit. No? Around 10 times smaller kaysa doon sa libmanan, no, yung na version ng tarantula, Pops J. So yun pa lang yung unang version ng dwarf na isang species ng tarantula, Pops J. Ivan, nabanggit mo rin sa ulat mo, hindi pwedeng basta-basta na lang kumuha ng mga hayop o insekto sa mga lugar na iyan, no? Tulad ng kuweba sa Camarines Sur. Ano ang parusa sa mga mahuhuli? Tama ka dyan, Pops J. No? Kailangan talaga ng permits. No? Sila, yung mga ating mga researchers, no, kumuha ng permit from DNR and of course, protected area kasi itong Libmanan Cave System. No? So talagang may bantay rin sila doon habang naghahanap. So meron kasi yan, Pops J, meron tayong Wildlife Conservation Protection Act, no, dito sa Pilipinas na binabantayan yung buhay ng mga wildlife, and of course may mga penalties yan na kasama pag nahuli ka, no, kasi madalas nga, no, Pops J, marami kasing nagbabackdoor ng mga reptiles. Usong-uso yan, Pops J, sa reptiles, no, gaya ng snakes, pati nga gagamba, no, marami yan. So may penalties yan usually, Pops J, no, and baka magkamali lang tayo sa penalty. Double check lang natin, Pops J. Importante ang detalye. Tama dyan. Ang penalty usually, Pops J, is may imprisonment, o pwedeng imprisonment 2 to 4 years, and of course 5,000 to 300,000 for trading ng wildlife. So yun yung madalas na penalty doon, Pops J. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.